Okay. Sinabi natin last time mga kapatid, no, na kahit anong mangyari sa buhay natin, anong darating sa ating buhay, ito ay turo sa salita ng Diyos at ng simbahan, no, na lahat na nangyayari sa atin ay nangyayari dahil ito ay kalooban ng Diyos. Ito ay plano ng Diyos, no? So, lahat galing sa kamay ng Diyos. Pinahintulutan niya. So, walang nangyayari dahil lang sa accident or coincidence or by chance. So, dapat malaman natin yan. So, for example, in hunger, thirst, poverty, sa kahirapan, loss of reputation, let us always say na, do build up, Lord, or tear down as seems good in your sight. I am content and I wish only what you wish. So, konting reminder, pag ating ipinagkaisa ang ating kalooban sa Diyos, ito ay pinaka higit na nagpapasaya sa Diyos. Dito nagiging perpekto ang ating ganap na perpekto ang ating pagmamahal sa Diyos. Kung ang ating kalooban, ang ating free will, ay isosurrender natin sa Diyos. Ito ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, nagpapasaya sa Diyos, nagbibigay lugod sa ating Panginoon. Pag ating walang pagtutol at buong pagtitiwalang ibibigay natin sa Kanya ang ating kalooban. So, example, kung sinabi natin nakaraan na kahit bagyo, tig-ulan, tig-init, kung anong panahon o klima sa araw na yon, yan ay kalooban ng Diyos. So, iwasan daw natin magsasabi, na ay ano ba to? Napakainit, o ano ba to? Napakalamig, o to napakahangin. So, iwasan daw natin itong mga salitang statements na maganito kasi ito ay nagpapahiwatig ng pagtutol sa kalooban ng Diyos. No? So, ito ay tag-init, tag-ulan, dahil ito ay plano ng Diyos at ito ay binigay sa Kanya. Yung gaya ng sinasabi ng iba, this is the worst day of my life. No? This is a bad day. So, alalahanin natin mga kapatid na every day is the day that the Lord has made. We should be glad, We should be happy and be glad with it. So, iwasan natin ang pagsasabi ng worst day of my life, this is the worst climate, worst weather. Ititrain natin ang ating mind, na kung ano ang panahon, kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, God is in control. Plano niya. At magsisimula tayong magiging mapayapa. Ang ating puso will become peaceful and then confident in God. Kasi hindi na tayo matataranta, hindi na tayo nababalisa. Kasi alam natin, nasasanay na tayo na sa kahit anong panahon, ito ay kalooban ng Diyos. Pinahintulutan niya at He has a plan, and it is good. So, example, pag may nilalagay sa isip mo yung kalaban, ng demonyo, yung mga hypothetical cases, yung nangangamba tayo sa darating na mga araw o panahon, o anong mangyayari kung biglang may mag-uusig sa iyo, anong sasabihin mo, anong isasagot mo,
para ikaw ay magambala, ang kalooban mo ay mabalisa. Ito ay mga pagsubok, no? Ito ay mga tentasyon na mga tukso ng demonyo para ikaw ay gagalitin, ikaw ay matatakot, ikaw ay mangangamba. So, sabi ni Saint Padre Pio, pray, hope, and don't worry. So, ang taong ganap na payapa sa Diyos ay nasa katahimikan, no? Hindi nababalisa. So, he is always at peace. Sabi ni Jesus, my peace I give you, no? My peace I leave you. Not the peace that the world gives. So, hindi yung kagaya ng kapayapaan na binibigay ng mundo, pero yung kapayapaan na binibigay niya ay mapanatag tayo kahit ano man nangyayari sa palibot natin. Iba, yung kapayapaan ng binibigay ng mundo ay yun, walang problema. Yun ang kapayapaan ng mundo, walang problema nangyayari. Pero ang kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin ay kapayapaan sa loob. So, hindi naaapektuhan ng kung anong mga sitwasyon sa labas. Yan ang pinakamagandang kapayapaan. Hindi siya nagdedepende kung anong sitwasyon sa labas. Kasi andito parati sa loob. Kasi kung ang kapayapaan mo ay magdedepende sa anong sitwasyon sa labas, mag-iiba-iba ang sitwasyon ng puso mo. Pero pag ikaw nakasalalay ang puso mo, napanatag sa Diyos na ang lahat na ito ay may plano ang Diyos, pinahintulutan niya kasi ito ay kalooban niya, mapayapa ka, walang makakapagnakaw sa iyo ng iyong kapayapaan. You are always at peace, no? Dati may mga bagong scam ngayon tumatawag sa iyo, tapos sabihin ipapapatay ka, magbigay ka sa Palawan ng pera, kung hindi papatay ka, or ito ay PA, mga ganon, may mga scam. So ilang beses na rin tayo na biktima niya, no? Minsan nagagambala tayo pag may tumawag na telepono na hindi natin kilala ang number, no? Parang mapapraning tayo. Pero ngayon wala na po. Kung ano man diyan, ano mangyayari, mapanatag na tayo na nangyari yan, plano ng Diyos yan. Kaya kanyang isalba sa kahit anong sitwasyon. Kung hindi man niya palalagpasin yung sitwasyon at ibigay niya sa iyo yan, ay may plano ang Diyos. So God is in control. So lahat ngayon, iba na yung outlook natin, no? Iba na yung outlook ko. Hindi na tayo nagtataranta kung anong mga sitwasyon darating. Basta importante, nagsusumikap tayong maging mabait sa ating kapwa, nagsusumikap tayong maging matulungin, nagsusumikap tayong gawin ang utos ng Diyos sa ating abot makakaya. So yung mga bagay na hindi natin kontrolado, ay ipaubayan na natin sa Diyos. So kung ano man ang mangyari sa atin, yan ay kalooban ng Diyos at magbibigay ng karangalan sa Diyos at magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. God be praised. No? So, maiiba ang buhay mo pag ang mentality mo or yung prinsipyo ay nakasalalay dito na everything is in God's hands. Lahat pinahintulutan niya na nangyayari sa buhay mo. Example, no? Yung mga problema natin, nagiging problema kasi nanghihiram tayo ng problema sa hindi pa dumadating na mga araw, hindi pa dumadating na mga panahon. Ay, paano to pag ganito. Kaya nababalisa yung mga puso natin. So, sabihin mo, pag tinutukso ka ng demonyo, na anong sasabihin mo, anong gagawin mo, sabihin mo na lang, pag dumating ang sitwasyon na yan, ang sasabihin ko at gagawin ko, kung ano ang gusto ng Diyos na gagawin ko at sasabihin ko. Yun, para matigil na ang mga panunukso ng demonyo sa iyo. Yun ang sagot mo sa demonyo pag pumapasok sa isip mo.
Hala, anong sabihin mo? Anong gagawin mo? Gagawin ko at sasabihin ko kung ano man ang ipapasabi o ipapagawa sa akin ng Diyos. Yan. Next, number 3. Let us not lament if we suffer from natural defect of body. So, hindi daw tayo magdadalamhati, no? Maghihinaing kung tayo ay may ipinanganak na may kapansanan or hindi ganon katalino, hindi ganon mabilis. Di ba, may mga classmate tayo na isang basa niya lang, kuha niya kaagad. Ako natural sa akin, para makuha ko yung binabasa ko, mga 10 beses ko ulit-ulitin, no? Medyo slow. Pero may mga classmate ka talaga na ang bilis, mga fast learner, no? At saka yung mga IQ. Ako, honestly, yung IQ ko medyo hindi talaga ganun katulis, no? So, huwag tayong mag-alala, huwag tayong malungkot. Bakit siya mas talented, siya mas matangkad, siya mas malakas, no? Kahit anong, yung iba, gaya nga napansin ko yung kain lang ako yung iba, kain ng isang bandihadong rice, hindi tumataba. Tapos ako, makasinghot lang ako ng rice, tumataba na ako. yung iba, di ba? So, makasabihin na, napaka-unfair naman. Tapos, yung iba, napakakinis ng kutis. Tayo, mas makinis pa yung sa atin, espalto minsan. So, huwag kang mag-alala, no? Slow na. So, at saka yung health. Yung iba, grabe. Kumakain ng araw-araw ng candy, cake, uminom ng Coke, hindi nagda-diabetes. Ikaw, konting kain mo lang, nagda-diabetes ka na. So, hindi lahat pareho yung ating health, no? Huwag kang magdalamhati. Kung you are born short, you are born not beautiful in the standards of the world, no? Slow ka mag-understand or masakitin ka. May mga tao talaga masakitin. May mga taong parating healthy, no? Konting lang, no? Konting ambon lang, sasakit na. Yung iba, ilang taon nang hindi naglalagnat, hindi pa sinisipon. Okay? So, kasi, ano daw ang obligasyon ng Diyos? Ano daw ang karapatan nating magreklamo sa Diyos? O ano bang obligasyon ng Diyos sa atin na nabigyan tayo ng magandang katawan, o matalinong utak, o mga talento? Hindi obligado ang Diyos kasi siya ang Diyos. Ang maganda ay magpasalamat na tayo na sa kanyang magandang kalooban, binigyan niya tayo ng buhay. At kasi ang buhay natin, hindi naman dito titigil. Sa langit, sa kabilang buhay, sa paraiso, lahat tayo ay pantay-pantay. Tayo dito hindi nagkakapantay-pantay dahil sa kasalanan. Yung mga genetic, mga inborn genetic defects, dahil na rin yan sa epekto ng kasalanan. Like for example, contraceptives. Yan, nag-create yan ng genetic defects. Yung mga incest, yung mga magkamag-anak na nagkakatuluyan, yan, nagkakaroon yan ng mga genetic defects. Kasi yung original plan ng Panginoon sa kay Adan and Eva, walang sakit. Walang mga genetic defects. Tayo napapasok niyan. So, andyan na yan. Hindi obligado ang Diyos na magbigay sa iyo ng mga kung ano pang mga talento. Yung sa atin, kung anong binigay sa atin ng Diyos, pasalamatan natin at ating tanggapin na ito ay kalooban ng Diyos para sa kabutihan ng ating kaluluwa, ng ating kaligtasan. Kung sa anong paraan man niya binigay, kung ano man ang binigay niya, ating parangalan ng Diyos. Kasi hindi natin alam. Kasi kung example, no? Kung tayo ay binigyan ng magandang mukha, talent to sing, yung iba na, ang ganda ng kumanta, no? Kahit nga maghatsing lang, ang ganda ng boses.
Yung iba din, ah, kahit umubo at humatsing, sintonado pa rin. Oo, wala talagang talent. So, kung binigyan ka ng magandang talent or maging healthy ka, baka hindi mo lang alam na ito pa yung rason or mitsa ng pagkawala ng iyong kaligtasan. No? Di ba? Kasi, who knows, perhaps, kung binigyan tayo ng better health, better personality, ito pa yung rason. Dahil, sabi ko nga, joke ko nga naku, kung naging makinis lang ako at saka mas pogi, baka hindi na ako nag-preach ngayon, baka andun na ako sa Dutch Entertainment or sa sa kamunduhan, no? Nag-artista, bisyoso, no? Pero, so, yun ang kasi yung mga pinagagawa natin ngayon, nagsiserve tayo sa simbahan, nagsiserve tayo kay Lord, pwedeng hindi natin to ginagawa ngayon kung may mga talento tayo na mga we never know. Hindi naman lahat ng pangit nagsiserve sa simbahan, yung mga pogi na nagiging artista. Pero ang ibig ko sabihin, hindi natin alam. Pwede itong maging sanhi na tayo ay maaliw at malibang sa mga kamunduhan pag tayo ay binigyan ng mas magandang mga pagmumukha o mga pangangatawan. Kasi great talent and knowledge, no, ay nag-cause sa iba, sa karamihan, nagbibigay sa karamihan ng pride, puffed up with the idea of their own importance and pride, and they despised others. So, ito ay malaki ang posibilidad na ang mga tao na may mga great physical abilities, talents, no, and wealth, ito ang rason ng pagkawala ng kanilang kaligtasan. Totoo talaga ang sinasabi ni Lord, no, na it is easier for a camel to enter into the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Kasi maraming distraction talaga sa mga taong mayayaman at saka marami ang kapabilidad. Ang kanilang pag-asa, ang kanilang trust, no? Ang hope and trust parating nakakasalalay sa kanilang kapwa mayayaman, sa kanilang koneksyon, no, sa kanilang grupo, association, no? So, doon nakakalimutan na nila ang totoong lubos na pag-aasa sa Diyos. Yung mga mahihirap, walang koneksyon, ang pag-asa nila ay sa Diyos lang nakasalalay. No? How easily those who have these gifts fall into grave danger to their salvation. Napakadali daw itong mga tao na may likas na magandang anyo, no? Magandang pangangatawan, no? Ay napupunta sa buhay na kamunduhan, no? So, life of debauchery. Kung tingnan mo yung mga Hollywood actors, yung mga artista, karamihan sa kanila, di ba? Nagli-live-in. They don't believe in the sanctity of marriage. Pag tingnan mo yung news, di ba? We are having our first baby. Pag chinek mo, hindi pa naman kasal. Yeah? Live-in, same-sex marriage, premarital sex. So, morality is not there. So, napakadali talaga ang tentasyon. No? Kasi pressure din sa mga direktor ng mga makamundo, pressure din ng mga producer, at sa mga So, hindi lang sa mga artista, no?
sa kahit ano pang yung mga kamunduhan. Pero ilan na ba sa mga taong maraming kapansanan, kahirapan, nagdurusa, naghihirap, na dahil dito ay naging sanhi na sila ay naging santo, no? Dahil sila sa una mayaman, tapos biglang naghirap, tapos dito sila nauntog yung ulo nila at saka natauhan, bumalik sa Diyos. Ito pa yung rason na sila ay naging na mabuti, bumalik ang kalooban sa Diyos at sa simbahan. Na kung hindi pa ito nawala sa kanila, malamang nawala nila ang kanilang kaluluwa at kaligtasan. No? This picture is Blessed Maria Alexandrina da Costa. Siya ay nalumpo sa edad na 20 years old dahil sa pagdepensa sa kanyang mga kapatid na pinagtangkaan ng mga lalaki. Siya ay tumalon sa second floor o third floor ba yun. At tapos namatay siya sa edad na 40 yata, 20 years siya nalumpo na naghihirap, siya ay victim soul at nabuhay ng 13 years in receiving the Holy Communion alone. No food, nothing. Only the Holy Communion, the Holy Eucharist. Saint Francis of Assisi, dating makamundo, no? Mahilig sa karangyaan, mayaman. So nag-iba ang kanyang direksyon ng buhay nung siya ay nagkasakit na malubha. Muntik siyang mamatay. Taas-taas ng kanyang lagnat, nagdeliryo siya. Matagal siyang nagkasakit talaga. At dito niya natagpuan ng Diyos sa kanyang karamdaman. No? Dito siya nagninilay-nilay, nagmumuni-muni. Ito si Saint Ignatius of Loyola, isa siyang eskrimador, isang sikat na sundalo, no? Mataas ang kanyang ranggo at saka siya ay magaling sa pag-eskrima at saka duelo. Pero ang hangad niya ay maging batikan na general at sundalo, yan ang ambisyon niya, no? Pero isang araw natamaan siya sa digmaan at siya napunta sa hospital at saka inopera ang kanyang paa, muntik na siyang mamatay, no? So habang nagpapagaling siya sa hospital, naghingi siya ng mga libro, ng mga nobela para basahin niya. Pero walang available. Ang available lang na mga libro ay mga buhay ng mga santo, Life of Saints. Napilitan siyang basahin ito at saka dito nagsimula na nag-iba ang pananaw niya sa buhay at ninais niyang magiging tahakin rin ang tinahak ng mga buhay ng mga santo. So dito nag-iba. So kung hindi pa siya nasugatan, namuntik na matay sa digmaan, hindi siya nakapagbasa nito mga libro na to, no? So yan ang mga paraan, kalooban ng Diyos, mga plano ng Diyos kung paano papasok yung kanyang plano sa buhay mo. Number 4, importante mga kapatid na walang pagtutol na tanggapin natin, bukas loob nating tanggapin yung kapansanan natin at mga karamdaman, no? Kung kailan o hanggang kailan ng Diyos ibibigay sa atin to o kailan tayo papagalingin, no? Kung anong karamdaman ang ibibigay niya at hanggang kailan niya ito ibibigay sa atin. Okay? At saka kalooban din ng Diyos na gawin natin ang ating makakaya na gamitin ang mga lunas na available sa atin, no? Magpapa-check up tayo sa doktor, bibili tayo ng gamot, gagamutin natin ang sarili natin. Pero kung ito ay hindi epektibo, hindi pa rin tayo nagagamot, hindi pa rin tayo gumagaling, ang gagawin natin ay imbis magdalamhati at magdadabog at maghihinaing, ating ipagkakaisa, no? Pagsama natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos
na titingnan natin na baka ito ay plano ng Diyos para sa atin dahil ito ay makakabuti sa ating kaluluwa at kaligtasan. Kumpara sa tayo ay hindi mapakaling magdadaing na tayo ay pagalingin ng Diyos. So, imbis magdadaing tayong pagalingin ng Diyos, ating ipagkaisa na lang ang ating kalooban sa Diyos na baka ito ay plano niya. Okay. So, let us say, Lord, I wish neither to be well nor to remain sick. Anong ibig sabihin ng neither? So, hindi ko nanaisin, Lord, na magkasakit. Hindi ko rin nanaising gumaling. Ang nais ko lang, Lord, kung ano ang gusto mo sa buhay ko. So, kung nais mong gumaling ako, yun ang nais ko. Kung nais mo akong manatiling magkasakit, niyan din ang nais ko. Ang nais ko, Lord, kung ano ang nais mo para sa buhay ko. Napakatamis yan sa puso ng Diyos pag narinig niya yan. So, kasi pag sabi mo, Lord, bigyan mo ako ng sakit, okay din yan kasi iaalay mo yung pagdurusa, ipagkakaisa mo siya sa krus ni Kristo. Pero mas maganda pag ninais mo yung hindi ka magkasakit o hindi ka man gumaling, kung ano lang ang plano ng Diyos para sa iyo. Mas maganda yan. So, hindi mali, no? Hindi mali kung hihilingin mo sa Diyos na gumaling ka. Hindi yan mali. Okay yan. No? Okay rin na kung ipaalam mo sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na ikaw ay nagdudusa sa iyong karamdaman. So, pwede nating hilingin sa Diyos na tayo ay papagalingin. Pero may ibang mga tao na masyadong sensitive na gusto nila pag sila kahit may dinadamdam sila kahit maliit, no? Gusto nila lahat ng tao titigil. Yung mundo titigil para makipagsimpatya sa kanila. No? At saka pinapakita nila na sila ay nagdurusa. Hindi naman tama. Gayahin natin si Kristo nung sinabi niya doon sa Getsemani, sa hardin ng Getsemani. Sabi niya, ang aking kaluluwa ay nagdadalamhati hanggang sa kamatayan. Sabi niya, Ama, kung pwede, kung pwedeng palagpasin mo itong kalis na ito. Kung pwede. Kasi Diyos yan, no? Nakikita niya, alam niya yung paparating. Alam niya kung anong mangyayari. Napakahirap ng dadanasin niya. So sabi niya, ang puso ko ngayon ay nagdadalamhati hanggang kamatayan. Kung pwede, Ama, palagpasin mo ito sa akin. Ngunit, hindi, no? Ngunit, gayunpaman, sabi niya, gayunpaman, hindi ang aking kalooban ang matutupad, kundi ang iyong kalooban. So, sa ating panalangin na tayo ay pagalingin, Lord, kung pwede, pagalingin mo ako. Kagaya nito. Kung pwede, palagpasin mo itong pagdurusa na tatamasin ko. No? Pero, dugtungan mo. Lagyan mo ng dugtong. Lord, pagalingin mo ako, Lord. Pero, gayon pa man, ang matutupad kung ano ang kalooban mo para sa akin. Yun, lagyan mo parati ng dugtong. Gayahin natin si Kristo sa kanyang panalangin. So, napaka-childish ko, no? Parang gawang childish at saka pretentious masyado. Yung iba, nagsasabi na, Lord, pagalingin mo na ako. Pagalingin mo na ako.
Yung rason na gusto kong gumaling ay hindi para makaiwas, no? Para hindi makaiwas sa paghihirap. Kasi 'di ba, alam natin na if we carry our cross, if we unite our sufferings to the Lord, ay ito ay nakakatulong for conversion of sinners, 'di ba? Na, na naluluwahati ang Diyos pag tayo ay pinasa natin ating cross. Minsan nirarason ng iba, ang rason, Lord, na gusto kong gumaling ay hindi para umiwas sa paghihirap. Pero gusto kong gumaling, Lord, kasi gusto kong mag-serve sa iyo. Oh. Kaya ng isang cancer patient na umiiyak kaharap namin ni Brother Wendell, humihiling ng prayer, no? Prayer of deliverance, kasi gusto niyang gumaling, kasi gusto niyang bumalik sa pagiging katikista, kasi gusto niyang makasave ng mga kaluluwa, gusto niyang maging effective sa kingdom ni Lord, gusto niyang maging active muli sa simbahan. Yun ang gusto niya. Hilingin niyo kay Lord, brother, na bigyan niya ako ng milagro na gumaling, kasi ayaw ko talaga nitong sitwasyon ko ngayon. Gusto ko mag-serve kay Lord. Promise, kung gumaling ako, mag-serve ako kay Lord. Gusto ko kasing bumalik, no? So, yun ang, yung iba, nagdadalamhati sila kasi hindi sila makaserve kay Lord. Kasi pag nakaratay sila dyan sa kanilang mga higaan, hindi sila makaserve kay Lord. Ang mga rason nila, ito, to serve the community, to go to church, to receive communion, to do penance, to study, work for the souls of Christian. Ano pa, no? Para makapag-serve, makapagbigay sila ng confession, kung pari man, nakakasakit, yun. Etc., etc. Yun ang mga sinasabi nila. Okay? Pero, ang tanong ni Saint Alfonso Ligori, devout soul, tell me, tao, sagutin mo ako, yung sabi niya. Bakit mo ba gustong gawin itong mga bagay na to? Yung magbibigay ng katisismo, mag-serve sa simbahan. Bakit mo ba gustong gagawin tong lahat ng pinagsasabi mo? Dahil ba para mapasiya ang Diyos? Mabigyan ng kaligayahan ng Diyos? Gusto mo ba? Ang sagot ni Saint Alfonso, then, bakit mo, why then search any further to please God when you are sure at this moment God does not wish these prayers? Bakit mo ba hinihiling na gumaling, pinipilit ang Diyos na gumaling ka kasi gusto mong mag-catechize, gusto mong mag-preach, gusto mong mag-feeding, no? Mag-feeding sa mga mahihirap, gusto mong dami kang gagawin para sa Diyos. Bakit ba ninanais mo pang gawin tong mga lahat ng mga bagay na to? Hindi naman ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo sa puntong ito. Bakit mo, di ba ang nais mo ay mabigyan ng kaligayahan ng Diyos? Ang kaligayahan ng Diyos para sa iyo ngayon, ang plano ng Diyos, ang kalooban niya para sa iyo ngayon, ay to suffer patiently. Magdusa na may panatag ang kalooban sa Kanya. Na you will experience this suffering in sickness kasi ito ay plano niya sa iyo, kalooban niya sa iyo. Meron akong kaibigan na shinare to sa kanya. Sabi niya, kasi may serious siya na karamdaman. Sabi niya, nabasa ko sa Bible, brother, pinagaling niya ang
ang kalooban ng Diyos ay hindi para ako ay manatiling magkasakit. Ang kalooban ng Diyos ay pagalingin ako kasi sa Bible, nabasa ko, pinagaling niya ang mga may sakit. Totoo yan. Kaya ng Diyos pagalingin ang lahat ng sakit. Pero ang Diyos ay Diyos. Hindi sa lahat ng panahon ay ibibigay niya sa atin ang ating kahilingan na gumaling. Kasi sabi ng isang may sakit, sabi niya, Lord, if you are willing, napaganda ng kanyang you will heal me. So, kung ngayon, ginawa mo na ang lahat, hindi ka pa rin gumagaling, baka yan ngayon ang plano ng Diyos sa iyo, na ikaw ay you will offer your suffering patiently. And so, anong gagawin mo sa puntong yan? So, sa puntong yan, kung ikaw ay pinagkakaisa mo ang iyong pagdurusa, ang iyong karamdaman, ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos higit pa sa mga plano mong gagawin na magpipreach, magfi-feeding the poor, magkakatikais. Ito ay mas higit pa nakakapagpaluwalhati sa Diyos. Unite our sufferings to the cross of Christ. Unite your sufferings. Hindi lang karamdaman, hindi lang sakit. Yung persecution, yung mga injustice na experience mo sa mga tao. Ito, sabi, hindi sa lahat ng panahon, if we ask for miracle, bibigay ng Diyos. Kasi ito sa Bible, 2 Corinthians chapter 12 verse 8. 3 times, sabi ni St. Paul, 3 beses ko hiniling ang Diyos na tanggalin niya ito sa akin. So hindi in-explain ni Paul, pwedeng persecution to, pwedeng sakit ito, meron siyang sakit na hiniling niya ang Diyos na tanggalin sa akin. I pleaded with the Lord to take it away from me. Pero ang sagot ng Diyos sa akin, hindi. Kasi ang aking grasya ay sufficient. Meron akong kudigo. Ano bang sufficient sa Tagalog? Sufficient. Sapat. Sapat. Ang aking grasya ay sapat para sa iyo. Dahil ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap doon sa kahinaan. Kung ikaw ay mahina, mas nagiging ganap ang aking kapangyarihan. Mas nakikita mo na ito ay tumatrabaho. So sabi ni St. Paul, therefore, I will boast all the more. Aking ipagmamayabang ang aking kahinaan, ang aking karamdaman, dahil dito nakikita ang kapangyarihan ni Kristo. That is why for Christ's sake, I delight in my weakness, insults, hardships, persecutions, and difficulties, for when I am weak, then I am strong. So, kadalasan, mga kapatid, kung saan tayo down na down, naghihirap, nagdudusa, dito, tayo nagiging malakas. Kasi sa puntong ito, wala na tayong inaasahan pa, kundi si Kristo. Pag si Kristo na inaasahan mo, dito lalabas yung kapangyarihan ni Kristo. Kasi hindi ito lalabas pag meron pa tayong inaasahang mga pera, tao, talento, ang ating good health, kung ano-ano pa dyan. Sabi ni Kristo sa Colossians chapter 1 verse 24, now I rejoice in what I am suffering for you, sabi ni St. Paul, because I fill up in my flesh what is lacking in regards to Christ's afflictions. So pinupunuan ko kung ano yung kulang sa mga paghihirap ni Kristo.
Bakit nasabi ni San Pablo to? Di ba kompleto na yung paghihirap at mga sakripisyo ni Kristo para sa atin? Bakit niya nasabi? Ibig sabihin, sinadya ni Kristo na binigyan niya ng espasyo, no, na pwede nating mapag-isa, mapasama sa Kanya ang ating mga paghihirap para ito ay makakabuti sa katawan ni Kristo, yung simbahan, no? Tapos minsan irarason mo, sasabihin mo, ayoko magkasakit. Isa sa mga rason na ayoko magkasakit kasi ayoko maging pabigat sa aking pamilya. Ayoko pabigat sa aking order, ayoko magpabigat sa aking congregation. Kasi, ayun. Okay lang sa akin magpahirap kung ako mag-isa, pero ayoko maging pabigat sa kanila. So, pwede pa rin niyang palusot, no? Kasi, kung pabigat man, at saka titingnan kayo ng pamilya mo bilang pabigat, kasama na rin yan sa pagdurusa at sa pagpasa ng ating cross. Kasama na yan, no? So, lahat tanggapin na natin. Pabigat ka man, at saka ang Diyos rin ay magbibigay ng liwanag sa mga kasamahan natin na ito ay kasama na rin ito sa kanila, sa ating pamilya, na tanggapin itong mga pagsubok na ito bilang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. So, madalas sa tingin natin na itong mga hinaing natin at pagdadalamhati na tayo ay pagalingin ay hindi bunga ng ating pagmamahal sa Diyos, kundi bunga ito ng pagmamahal sa ating sarili, no? So, how many of them are so many pretexts for fleeing the will of God? Sabi ni Saint Alfonso of Liguori, na pinipilit, hinihiling natin, pinagdadaing tayo, nagdadalamhati na tayo ay pagalingin ng Diyos. Minsan, sa punto na parang sinisisi na natin ng Diyos. Bakit mo ba ako pinapabayaan? Di mo ba ako naririnig, Lord? Naghihirap na ako. Ay hindi natin tinatanggap ang kalooban ng Diyos, no? Parang pag sa puntong ito, hindi na tayo nakikiisa sa kalooban ng Diyos. Pero pag ating buong puso, walang pagtututol at tinanggap, ito ay nagbibigay ng higit na kaluwalhatian sa Diyos. And whoever does not carry his cross and come after me cannot be my disciple. So, ang tanong ni Saint Alfonso, do we want to please God? No? So, pag natagpuan natin ating sarili na nakaratay sa ating mga higaan dahil sa ating karamdaman, ating ulit-ulitin itong panalangin na ito. Thy will be done. So let us repeat it time and time again. Thy will be done. Kasi ito ay nagbibigay ng higit pa na lugod, higit pa na kasiyahan kumpara sa ating mga pagpapasakit, yung mga paglalatigo sa ating mga penitensya at sa mga debosyon. Yung karamdaman daw natin na pinagkakaisa natin, tinatanggap natin bilang plano ng Diyos, ay higit pa sa kung anumang penitensya at sa mga debosyon na ginagawa natin. Sabi ni Saint Alfonso de Liguori. Higit pa. Sabi sinulatan ni Saint John of Avila ang kanyang kaibigang pare, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa pagpaplano kung anong gagawin mo, kung ikaw ay gumaling, no, sa iyong karamdaman, magpapromise ka kay Lord na gagawin mo to. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, no? Kasi kung ang plano mo ay mabigyan ng pagpuri at kaluwalhatian ng Diyos, ano ang kaibahan kung sa sitwasyon mo ngayon at saka sa ginagawa mo sa kung anong plano mong mangyayari? Kasi sa sitwasyon mo ngayon na ikaw naghihirap, ang Diyos ay nabibigyan ng parangal, nabibigyan ng kaluwalhatian kung ito ay tinatanggap mo
na walang tutol at buong puso mong giniyakap. Okay. Madalas, no, gusto nating pagsilbihan ang Diyos sa paraan na gusto natin. Kasi yung ini-imagine natin, ang pag nag-serve kay Lord, mag-lecture, preach, serve sa simbahan, magbibigay pagkain sa mahirap. Yun lang ang alam nating pag-serve kay God. Hindi natin alam, we are doing God's will in sickness, in suffering, in persecution, if we accept it with our whole heart, that it is His will. Akala natin dito lang. Kasi sabi, no? Sabi ni Saint Francis de Sales, no? Sabi niya, God is glorified not by our works, but by our resignation, ang ating buong pusong pagtiwala, no? Abandona ng ating kalooban sa kanyang banal na kalooban. He is not just by our works, but by our resignation, unification of our will to His will. Sabi ni Saint Francis de Sales, we serve God better. Mas higit nating napapaglingkuran, napagsisilbihan ng Diyos sa ating pagdurusa, sa ating mga pagsubok, kahirapan. Mas higit natin napagsisilbihan ng Diyos dito sa paraan na to, kumpara sa ating mga gawa, sa ating mga actions, like serving the poor or preaching or anything. No? So, meron ding panahon na minsan sa ating karamdaman, hindi matutuklasan kung ano talaga ang karamdaman natin. Yung minsan, yung doktor nagkakamali sa kanilang diagnosis. At saka yung gamot, hindi rin makikita kung anong tamang gamot. Pag ganitong punto, na ginawa mo na ang buong kakayahan mo na maghanap ng doktor, tapos yung doktor na napuntahan mo, hindi niya nakuha yung diagnosis, tanggapin mo na lang na baka ito ay plano ng Diyos para sa iyo. No? The doctor will not rightly diagnose your case. In such instance, we must unite ourselves to the divine will, which disposes of our physical health. So, minsan, kahit yung maling diagnosis, kahit hindi natin nakuha yung tamang gamot, minsan, ito ay plano ng Diyos, kalooban ng Diyos. So, atin pa rin itong tanggapin na hindi nagdadalamhati. So, in this frame of mind, we went back and asked the saint to intercede with us that he granted the best illness. Okay. Sandali, nagkabaliktad. So, merong story, no? Si Saint Thomas of Canterbury, nung buhay pa siya, meron siyang parang student or parang kanyang follower ni Saint Thomas. Nung namatay ni Saint Thomas, itong follower niya nagkasakit. Pumunta siya sa puntod ng santo, hiniling niya na sana hilingin sa Diyos ni Saint Thomas na pagalingin siya. Doon na nakatanggap siya ng milagro dahil sa hiling, sa intercession ni Saint Thomas, gumaling siya. Umuwi siya sa bahay niya na magaling. Pero kalaunan, napag-isip-isip niya, sabi niya, ngayon nagubaling na ako, nabalik sa akin ang aking kalusugan, makabubuti ba ito sa aking kaligtasan, sa aking kaluluwa? Tapos sabi niya, ano ba ang punto na ako ay magaling? Ano ba ang kahinanatnan nito? So, tinanong niya, sinabi niya, bumalik siya sa puntod. Bumalik siya sa puntod ng santo at saka hiniling niya yung santo na hilingin mo sa Diyos, Saint Thomas, hilingin mo sa Diyos
na ibigay sa akin kung anong mas ibigay sa akin ang kalusugan kung saan mas nakakabuti sa aking kaluluwa at kaligtasan. Hilingin mo sa Diyos, St. Thomas, na ibigay sa akin kung anuman ang mas nakakabuti para sa aking kaligtasan at kaluluwa. Sa puntong iyon, bumalik ang kanyang sakit. Bumalik ang kanyang karamdaman. Doon niya na-realize na kalooban pala ng Diyos, mas nakakabuti para sa kanyang kaligtasan na meron siyang sakit. No? At saka, ito pang isang story from the account of Shuryu. No? Merong isang bulag, no? Na sa kanyang pagpanalangin sa tulong ni Saint Bidasto, isang bishop na santo, nag-ask siya ng intercession na siya ay pagalangin sa kanyang pagkabulag. No? And then, nakakita siya. Nabigyan siya ng milagro. Hindi na siya bulag. And then, sa kalaunan na rin, after a few days siguro, napag-isip-isip niya, napagnilay-nilay niya, na sabi niya, Saint Bidasto, I pray to God, na kung itong napagaling ako sa aking pagkabulag, makakabuti ba ito sa aking kaligtasan, sa aking kaluluwa? Ipanalangin mo po kung anong nakakabuti sa akin. Sa puntong iyon, bumalik ang kanyang pagkabulag. Nabulag siya ulit. Meaning, na-realize niya na ang kanyang pagkabulag pala ay mas nakakabuti para sa kanyang kaligtasan. Kasi ano bang pinaka-importante dito sa mundo, mga kapatid, mga igsuod, mga kapatid? Di ba? Ang buhay natin sa kabila. Kasi ito ay preparasyon lang. Pero sa mga taong makamundo, sa mga taong hindi nagbibigay masyado ng importansya sa kaligtasan, sa ito ay lahat ng sinasabi natin ngayon ay kalokohan. Kalokohan to lahat. Napaka-imposible, no? At kahibangan, no? So, if we decide for health, if we ask for help, pag hiniling natin sa Diyos na tayo ay pagalingin, okay lang yon. Hindi masama ang hilingin natin sa Diyos na tayo gumaling. Basta ang importante, ang sabihin natin sa Diyos, Lord, pagalingin mo ako, pero kung ito ay makakabuti sa aking kaligtasan at sa aking kaluluwa. Kasi pag hindi ka nag-pray ng ganon, nang hindi ka nanalangin ng ganong paraan, madalas hindi sasagutin ng Diyos. Hindi pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Dahil, basahin niyo itong nasa green. Our Lord does not answer prayers made without resignation to His holy will. Hindi sinasagot ng Diyos ang mga panalangin pag ito ay panalangin na hindi nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Pag hindi natin binigay at inasa at we do not trust, we do not abandon our will to His will. So, sabi daw, ang karamdaman at sakit natin ay isang pagsubok sa ating espiritualidad. Ito ay pinakamataas na pagsubok ng ating espiritualidad. Dito, madidiskubre kung ang ating pananampalataya ay totoo or huwad or fake, no? Kasi kung ang isang kaluluwa ay hindi nagdadalamhati, nagdadabog, naliligalig, no?
hindi mapakali sa paghingi ng parati na pagalingin siya, pero siya ay panatag na nagtitiwala sa Diyos na ito ay kalooban niya, dito makikita na ang tao ay totoong banal. No? Dito makikita kung ang tao ay totoo, may mga katangian ng kabanalan. Pag siya ay hindi na naliligalig at nagagambala. Si Saint Francis, nung malapit na siyang namamatay at saka naghihirap siya, at alam niyo naman si Saint Francis of Assisi ay may stigmata, no? Yung mga wounds of Christ. Pero yung malapit na siyang mamatay, naghihirap siya, yung nagmamagandang loob na miyembro ng kanilang society na isang pare, sabi, Father, hilingin mo naman kay Lord na tratuhin kanya na tawag dito, gently. Kung sa pa, alam niyo na yung gently, hirap itagalogin, no? So, treat you gently kasi parang napakabigat ng kamay niya sa iyo ngayon, no? Nung narinig to ni Saint Francis, nagdamdam siya, no? Nagdamdam siya at hindi siya nasiyahan sa sinabi ng pare na hilingin ng Diyos na tratuhin siya gently kasi mabigat daw ang kamay ni Lord para sa kanya ngayon. Bakit siya tapos kahit hinang-hina na siya, pinilit niyang tumayo sa kanyang higaan at saka lumuhod at saka hinalikan ang sahig at nanalangin. Sabi niya, Lord, nagpapasalamat ako, no, sa yung mga pagdurusa na binigay mo sa akin. Dagdagan mo pa, Lord, kung ito ay magpapasaya sa iyo. Pero hindi to hindi to sarcastic na dalangin, ha. Ito ay buong puso niyang pinagdalangin, no. My pleasure is that you afflict me and spare me not. For the fulfillment of your holy will is my greatest consolation of my life. Sabi niya, ito ang pinakamalaking gantimpala para sa akin, ang maganap ang iyong kalooban sa aking buhay. Yun. Sabi ni Saint Sister Faustina, Lord, huwag mong bawasan ang aking mga paghihirap. No? Huwag mong bawasan. Dagdagan mo lang, Lord, ang lakas para akin itong so that I can bear them, no? Akin itong mapasan. No? Dagdagan mo lang ang aking lakas para mapasan ko itong lahat. Huwag mong bawasan. Yun sabi niya. Okay. So, yan, nagtatapos ang part 3 ng ating embracing God's will in everything. I hope, brothers and sisters, this will be a life-changing lesson, life-changing teaching from Saint Alfonso Liguori, no? At saka maiba yung pananaw natin. And the product of this, we will become peaceful, happy, no? Happy beyond reason. It will give joy to our heart and will become more peaceful. Okay? Sige. Gallery. Hello, brothers and sisters. Thank you for attending. Dami tayo ngayon, no? Sino ang ating closing prayer? Sis Nerelisa, hindi pa kita na volunteer. Hello, Sis Nerelisa. Hello po, Doc. Ay, sis. Evening po. Saan ka ngayon, sis? Sa Taiwan po. Ay, okay. Good evening, sis. Closing prayer tayo, sis. Okay po. Okay.
Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this Day day our our daily daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. bread. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mother of Mother of God, God, pray for pray us for us sinners, sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was This in the was the beginning, beginning, is now the ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Sister Elisa, for the Thank closing prayer. you. Thank you See you po, next Doc week, mga Richie. kapatid. God bless you. Thank Thank you. you. Daddy, What? Bye-bye. Say bye-bye. bye. Okay. Mom, if you can hear me, say hi. Daddy. Hmm?